Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin yung February 16 to 28, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na post. Ay, ano ba yan? Yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, iba ang general reading at magkaiba ang personal reading. Pag hindi nyo naintindihan yun, pakigaban na lang para hindi tayo maligaw sa reading, okay? Maaring ito. Ang ganit ba yung card mo? Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyari pa lang. Use your intuition, lawakan natin ating isipan. Tandaan nyo, ang dami yung energy sa mundong ito. Let's begin. We have the June. Hindi ko lang alam kung ano yung June, pero sa nakikita ko dito is you are protected ng mga angels mo, no? And also, kasi marami siyang flowers, ibig sabihin is ikaw is more on hahalimuyak or magiging maganda sa paligid mo o sa, hindi naman lahat, pero almost, no? Pero tandaan mo, kung magkaroon ka man ng mga hindi taong may masamang balak sa'yo, tandaan mo, you are protected ni angels mo, no, na iyong guidance. And also, the June is a 6 days, 6 hours, 6 days, 6 weeks, no, related yan. May mga magagandang mangyayari, pag-uusapan ka, basta tulad ng sabi ko sa'yo, kung may mga basher ka, tatandaan mo na you are protected, okay? And we have the red, sorrow over a loss. May mga situation na siguro hindi yung when it comes to a loss, hantahin sana, no? I hope, siguro, dapas na yun, kung may mga nawalang buhay, ganyan. Also, over a loss is also like a money, ganyan. O kaya may mga sitwasyon na kahit gawin mo yung lahat, no? Hindi ka pa rin importante o hindi pa rin nila makikita yung iyong pagkatao na mabuti naman, no? Pero tandaan mo, you are guided sa tamang direction ng buhay mo at poprotektahan ka. Kung titingnan mo, di ba yung pakpak niya? Parang gaganunin ka ng iyong angels. Na sasabihin niya sa'yo, huwag ka mag-alala kung ano yung mga mangyari sa buhay mo, sa paligid mo, protektado kita. Okay? Kaya kung ikaw is magkakaroon ng mga kalungkutan, tawagin nyo lang yung inyong angels kasi nahadyan siya para sa inyo, para protektahan niya kayo. And we have the gong. We have gong. Di ba? Mga exciting event. Ako na nakikita sa'yo, anything exciting event. Siguro yung mga ginagawa mong ideas, ginagawa mong creativity, vacation man yan, anything. Basta may mga exciting event na magaganap o mangyari. Ganyan, na ikakasaya mo. Yan, ikaka-excite mo. No? And beware of self-delusion. Tatandaan mo, no? Yung wag mo na ring kasi we have the sorrow, loss din. Kung siguro may mga delusion ka sa sarili mo, no? Yan, hindi yun makakatulong para sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Basta, magtimpi ka lang kasi parang yung minsan, yung fire na bubuga ka ng apoy, no? Medyo timpin-timpi lang din. Tsaka wag mo ding kumbaga pangliling lang din also to sa sarili mo, no? Kumbaga, sabi ko nga sa'yo, anything na anong mangyari sa buhay mo, magtimpi ka. Yan, wag mo rin linlangin din yung sarili mo if ever at wag ka mag-focus for something na lungkot na mangyari sa buhay mo, no? Lagay natin siya dyan. And we have the desk. Okay, pay attention to your work. Ito yung sinasabi na siguro is mas more kang magiging very creative, marami kang gagawin this time, marami kang i-work out or you need to work it out, no? Sa nakikita ko dito. Yan, siguro iba dito is magiging busy kayo. Yan, no? Kung ano man yan, na ipipay attention mo kung saang aspeto man ng buhay mo yan, sa kaperahan mo yan, sa trabaho mo man yan, sa friendship, sa love, or anything, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, no? And we have the dark woman. Maybe ikaw ito, no? Or you are dealing with a woman na may dark complexion or hair. Maari ito sa kapatid mo, kaibigan mo, kung sino man siya.
na maaring ito is may pagkasingkit. Yan, may pagkasingkit. Kung titignan mo siya, may pagkasingkit, medyo, ang nakita ko sa kanya is, huwag naman siguro, di ba? Medyo may, yung kilay niya is manipis, tapos medyo makapal ang bibig. Ano yun? Bibig tuloy. Makapal ang labi, yan. Kung sino man niya, makapal man siya o hindi, baka nakuha niya lang is pagiging singkit, di ba? O baka sa iba naman is medyo makapal yung labi. O sa iba naman is medyo line nga yung, medyo may pagka-line nga yung kanyang kilay at hindi ganun kakapal, no? Okay, we have the sunrise. Oh, ito nga yung sinasabi ko sa iyo, oh. Yan. There's a sunrise. Tandaan mo na magkakaroon ka ng mga more on new creative ideas, new venture, or a fresh start. May mga umpisahan kang trabaho dito. As in, yan. May mga umpisahang trabaho na i-work it out mo or you need to work it out, ano, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. And we have the sunrise kasi the sunrise is the success. This is also a celebration for an abundance. It's more on enlightenment to work it out. Ang nakita ko dito, when it comes to a material happiness ito or increase, pero kailangan mo i-work it out ito, no? Kasi para magkaroon talaga ng totally recovery and totally increase sa iyong, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, no? May mga enjoy and happiness ka dito na makikita. It's more on positivity, no? Kung ano man itong mga i-create na ideas mo, in what part ng aspeto ng buhay mo is umpisa mo na. A fresh new start. Yan. Ang nakikita ko dito. And syempre, we have the happiness. O yan, talaga. Kung dito naman, marami kang sun, di ba? O. Yan yun. Kumbaga, andun pa rin talaga yung successful outcome na magaganap ang mangyari sa'yo. Mga positivity happen, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin, Leo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Leo. February 16 to 28. Wow. We have the Empress. Oh, ito yan. Ito yan. Si Sunrise. Diyan na tumatakbo si Sunrise sa being an Empress. Please show me why. Ay. The Three of Wands. Bakit po? Ano po yan? This is your energy. The Strength. Ano pa po ang next nito? Okay. So, titignan mo ito, we have the 3-3. Okay? And we have the King of Coin. And we have the 4 of Pentacle and the 3 of Swords. Okay? Ibig sabihin yan, ang nakikita ko ang energy mo this time is na dito talaga sa Sunrise is more on thinking of new opportunity. May mga new opportunity, may mga new ideas ka na nakikita ko sa iyo na fokusan sa nakikita ko dito. Pero, yung mga maaring sa stability mo, ganyan, maaring sa lucky mo, sa nakita ko dito, maaring sa iba dito is a love life. No? Ang nakikita ko dito is marami ka daw ipa-priorities at marami kang gagawin na task this time. Pero tatandaan mo, may mga tao, kasi 3 is 3 to, di ba? May mga tao na hindi sila nagiging good sa'yo, sa nakikita ko dito, no? May mga tao na hindi sila lack of teamwork sa'yo, ayaw nilang, hindi kanila aayunan sa mga idea mo, and then mga matataas ang ego, ganyan. Magkakaroon ng mga disagreements sa iba, and sa iba naman dito is maari may mga tao na makikipagtalo sa'yo or makikipag-competition sa'yo. Sa iba sa inyo is maaring magkaroon kayo ng conflict or mga hindi pagkakaintindihan, malaki man o maliit na pag-aaway, iyon sa nakikita ko dito. Kung saan mga aspeto ng buhay mo na yan, sa nakikita ko dito. Pero, you need to focus lang daw sa mga tao na they willing to support and to give you a love, no? Sa nakita ko dito. No? Lalo na yung when it comes to your friend, yung mga tao na nagtitiwala sa iyo. Oo, nahandoon yung masakit, no? Masakit din talaga. Minsan, ako nakikita dito, wala tayong magagawa doon kasi yun yung opinion nila. You need to, kailangan mo lang talaga na magkaroon ng self-care at magkimkim ka. Kumbaga, magtimpi ka, no? Sa nakikita ko dito. With the
strength. You need to focus lang, mag-focus ka lang and be kind. Kailangan mo rin kontrolin yung emotions mo sa nakikita ko dito. Kumbaga, if ever, no, kung magkaroon man, kaya nga nahandito ka, di ba, si Dragon, di ba? Kaya nga handito si Dragon eh. Sinasabi dito na wag mong ibuga yung apoy na nasa bunganga mo, 'di ba? Magtimpi ka rin. O alam ko naman na masakit. Alam ko masakit, mahirap, 'di ba? Syempre, pag na yung ego na yung natapakan sa atin, 'di ba? Parang gusto na natin silang bugahan talaga ng apoy, 'di ba? Pero the more na nagtitiis ka, the more na kasi nandito si Wheel of Fortune. Sabi ko sa iyo, you are the guided, di ba? Ni universe saka ng angels mo. The more na nagtitiis at nagtitimpi ka, the more na happiness is very successful happening into your life sa nakikita ko dito, no? Hayaan mo lang na si divine o ang iyong mga angels ang gumawa noon para sa iyo behind your back sa mga tao na hindi sila nagiging good para sa iyo. Okay? Kasi as in magiging ano ka talaga, you will be shine, no? Sa nakikita ko dito. At yun yung hindi magugustuhan ng iyong mga kaaway or mga tao na hindi magugusto. Hindi nila gusto yung pagkakaroon mo ng shining o liwanag, no? Na ibibigay sa kapaligiran mo o saan man yan sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Eh, nakikita ko rin yun nga, may mga unexpected of low emotion happen sa buhay mo na magkakaroon ng mga disappointment, ganyan. Magkakaroon ng mga intense, pero tandaan mo, handito ka sa, sa delusion na, wag ka magbuga, no? May mga makakaramdam ka ng mga yun, sorrow talaga, lungkot, no? So, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, may nagkakaroon ka ng depression. Sa iba, hindi naman lahat, may mga unhappiness o may mga hindi talaga pagkakaintindihan. Minsan malilito ka eh. Darating yung time malilito ka sa sarili mo na tama pa ba yung ginagawa mo? Tama ba yung direction ko? Pero tandaan mo na humiling ka sa guidance mo. Iba sa inyo is may mga emotional pain ako na nakikita dito sa iyo, no? May mga pain or storm happen sa buhay mo. Kanya. Pero, yun, wag ka na lang mag-focus. May mga loneliness or siguro handun din yung situation na ihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao na hindi kanila maiintindihan. No? Tingnan natin ano ang parating kay Leo. Ano ang parating kay Leo? Uy! Tingnan natin ha. Maraming ibig sabihin to. The Ten of Cups. Ooh. Magiging happy ka. The Ten and the Ten, oh. As in, napakalaki mo this time kasi nakompleto mo si 10, no? Maraming wealth, abundance, ganyan. Maraming mga situation na magiging stable ka. Yan. Yan. Prosperity also. And your mga wish come true mo, may mga makakamit kang wish come true. Ang parating sa'yo is the Seven of Cups. Okay. And the Hierophant. Ang parating sa'yo, sa nakikita ko dito, is maraming darating na opportunity sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Yan, mga opportunity, and then also, mayroon kang mga situation na magaganap na you will enjoy the fruit of your labor, yung mga success na magaganap mo sa buhay mo, sa nakikita ko dito. And also, ang parating din sa'yo is, may mga didesisyonan ka daw na isang bagay o situation sa buhay mo na pag-iisipan mo siya eh. Teka lang ah. Pag-iisipan mo siya. Teka, kukuhanin ko ha. Ayokong magsalita kasi nang hindi ako sure about what po. Oh, okay, we have the Four of Wands. Okay, talagang hindi gaano pumapabor yung ibang tao sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Ang parating sa'yo is kailangan mong maging matatag this time sa nakikita ko dito.
Kailangan mo ngayon na magpasya, lalo na when it comes to your work, when it comes sa mga sitwasyon na naguguluhan ka, when it comes sa yung trabaho or kaperahan, yan, no, sa nakikita ko to success, no? Kasi, na nakikita ko dito is medyo hindi, kasi with the 5 of Wands ang nakikita ko dito, na the 7 on the 7, no? Na hindi talaga magiging maganda yung kalagayan mo this time. Iba dito, maaring wala kayong trabaho or maaring may mga sitwasyon ako na nakikita na naguguluhan kayo when related to your money sa nakita ko dito. Kung ito is i-relate ko sa money, sa nakikita ko dito, ngayon is kailangan mo nang magdesisyon to success o magkaroon ka ng prosperity sa buhay mo, no? Kumbaga, umaksyon ka this time. Kasi ang nakikita ko dito ay maaring yung pera mo is magkaroon ka ng problema or maaring nagkakaroon ka ng kagipitan when it comes sa yung money, no? Kailangan mo umaksyon para makuha mo si Ten of Pentacles dito. When it comes naman sa iyong trabaho, like I told kanina, maaring iba sa inyo is wala kayong trabaho or maaring may problema kayo sa inyong trabaho kaya medyo naguguluhan ka, no? Pero pinipilit mong maging matatag doon sa sitwasyon na yun, no? At saka nahandito rin yung sitwasyon na nakikita ko na yung iba dito is medyo mahihirapan kayo sa inyong kaperahan kasi may mga magso-short yung inyong pera or magkakaroon kayo ng lack of money, ganyan, sa nakikita ko dito. May mga tao dito na magiging makasarili or may pagkasakim, no, sa nakikita ko dito na maaring sila is maghahari-harian o hindi magiging maganda. Yung may mga pakay sila na hindi maganda when against sa'yo. Tulad ng nakita ko dito sa unang tanong natin, no, sa nakita ko dito. And also, try to reminisce o balikan mo yung mga sitwasyon in the past, yung mga good and the bad situation mo, i-connect-connect mo siya para magkaroon ka ng mga connection o pagka pinagsama-sama mo daw iyon, magiging, kumbaga paghuhutan mo siya para mas maging strong ka this time sa nakikita ko dito. Kasi doon lumalabas ka na emperor ka rin sa nakikita ko dito. Magkapakatatag ka lang daw, no? Ngayon is kailangan mo na magkaroon ng pagpapasya na siguro is putting a boundaries sa nakikita ko dito para hindi ka rin magkaroon ng dragon, no? Sa nakikita ko dito. Magkaroon ka ng um, boundaries and limitation ngayon. Kasi alam ko na marami kang gustong gawin sa buhay mo to success, no? Sa nakikita ko dito. And nakikita ko din, ang parating din sa'yo is, merong isang tao ako na nakikita dito na nag-iisip o namimiss ka, maaring vice versa tayo na nag-iisip o namimiss ka niya sa nakikita ko to na gusto niyang magkaroon ng getting together sa'yo. Maaring ikaw ito or maaring siya ito. Palagi tayong vice versa kasi general reading tayo, no? Yun na nakita ko. Pero naguguluhan siya kasi hindi ka pa niya totally nakakalimutan nitong tao na to, no? Hindi ka pa niya nai-end sa buhay niya sa nakikita ko dito. May nakikita rin ako dito na merong isang sitwasyon na parang may getting together. Ako nakikita, siguro something celebration sa nakikita ko dito. Ganyan, no? May mga celebration, may mga happiness, enjoy, o may mga achievement na mga goals ka na makakamtan this time, no? And then, iba dito is getting together ng iyong family or reunion, ganyan. May mga surprise parties or event na magaganap. Sa iba, community or teamwork to. Sa iba, siguro may mga pupuntahan kayo na wedding. O kaya maaring dun sa pupuntahan nyo na isang celebration is hindi kayo magkaintindihan o baka doon mangyari yun, no? Anything, maaring sa work mo, maaring may mga hindi pagkakaintindihan na maganap or a family na magkakapatid na maaring hindi nagkakaintindihan. May nakikita rin ako dito sa parte na to na parang papers ba o document something ako nakikita. Hindi ko alam kung ano yung connection na yun sa'yo, pero meron ako nakikitang ganun. Pero may mga pinagtatalunan din ako nakikita na ito is related to a territorial, no? Sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Yan, nagkakaroon ng mga disagreements na nakikita ko sa iba dito, no? Kumbaga, nagkakaroon ng depensahan o napaka-very defensive
yung nakikita ko, ikaw man ito or yung ibang tao, no, sa nakikita ko, napaka very defensive at nagkakaroon ng competition nga. Sabi ko nga na tulad kanina, no, yun. Kakaroon ng struggle, ganyan. Mga movement of conflict. Yan. Lack of control and lack of cooperation kasi yung nakikita ko sa iba. Kung saan mang parte ng buhay mo yan, no, sa nakikita ko dito. Tingnan natin kay Leo. Ano ang dapat iwasan ni Leo? Ano po ang dapat iwasan ni Leo? Ikaw na ikaw. Oh. Kailangan mo na daw mag-ano. Let's go. Tingnan natin. Bakit po? 6 of Swords. Uy. Thank you with the 3 of Swords. Bakit po? And then, ano po? Yung mga dapat mo iwasan. Sword again, oh. Ang dami mong sword. Pinag-uusapan ka, Leo. The 4 of Wands. And the Star. Okay. Ito na. Ang ano mo. Okay, sabi dito, iwasan mo daw o sa ngayon kasi is umiwas ka sa mga isang sitwasyon na maaring ikasakit mo, no? Na maaring ikaw rin yung masaktan o ikaw rin yung matalo sa bandang huli. Ang sinasabi dito. Sinasabi dito with the Star is nandito rin kasi puro sword ka kasi, no? Kailangan mo ngayon na mag-focus to trust to yourself, to revert, magkaroon ka ng mga clarity kasi nandito maraming sword dito. Kailangan mo ngayon is you need to be wiser and more stronger sa buhay mo, sa nakikita ko dito. Kailangan is you need to leave behind whatever holding you back sa nakaraan. Kailangan mo ngayon is to move, no? Ang nakikita ko dito kasi at the end, if ever na, sabi nga dito with the dragon, kapag ibinuga mo yung iyong apoy, ikaw din ang matatamaan nito. So, nakikita ko dito. And this is the time to focus to heal. No, whatever na merong mga kailangang i-heal sa iyong buhay, kung sa mga aspeto ng buhay mo, anak to. Kumbaga, talikuran mo yung mga tao o sitwasyon na maaring makapagbigay sa'yo ng sakit, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. And then, yung makapagbigay ng mga depression, ganyan, you need to separate yung sarili mo doon sa sitwasyon na, and you need to focus to create yourself in a new you or for being you. Ganyan sa nakikita ko dito, no? And more trust to your intuition. Doon ka lang sa iyong renewal or doon ka lang sa iyong cosmic energy mag-focus, no? Sa nakikita ko. Tandaan mo, you need to heal or umiwas or i-separate mo yung sarili mo sa kapahamakan o sa sitwasyon na ikakasakit mo rin at the end, no? And then sinasabi rin dito, no, kinakailangan na i-block yung mga tao o mga sitwasyon na hindi naman talaga makakatulong sa'yo is kalimutan mo na yon, no? Kumbaga, i-accept mo na lang yung mga lesson na natutunan mo doon sa parte na yun. Sinakita ko dito. It's time to move on. It's time to leave behind yung mga sitwasyon na yun and hindi mo sila kailangan. Kailangan mo maging kalma, no? Kailangan mo maging kalma ngayon kasi the more na nagniningning ka, di ba? The more na talagang sasaktan at sasaktan ka nila. Okay? Iba sa inyo, siguro may travel kayo, no? Siguro within 6 days, 6 weeks, ganyan. Or by June, so nakita ko dito. Tika natin, when it comes to a love universe, ano pwede kong malaman kay Leo? Love, 16 February to 28. Tandaan mo, love is lahat, no? Kapatid, pamilya, karelasyon, kasama sa trabaho. I-connect na lang mo yung sarili nyo, no? Kamusta, loves? Ay, nakita mo yan, devil? Na nagpapakitang devil. It means also if someone is obsessed or someone na talagang hindi, kumbaga, mga toxic person, ganyan.
toxic situation or mga very controlling person, ganyan. And also, yung mga tao na magbibigay sa'yo ng distraction into your life or into your work, no? Sa nakita ko, kasi the more ka nagsashine or the more ka nagiging sun, kasi this is your energy is the sun, Leo, no? Sa nakita ko dito is the more na talagang ikaw pupuksain nila sa nakikita ko dito, no? With the devil din kasi, is ang nakikita ko doon is tayo din or ikaw, no? Sa nakikita ko dito. Ganyan. Kasi devil is okay lang na maging sakim ka, no? Kung ito is ikakabuti mo. Tandaan nyo, devil is a Capricorn, no? Hindi porket Capricorn element siya, is Capricorn lang siya. Devil is also is, kung titingnan mo, may fire, mayroon siyang fire, di ba? Nasaan ba yung devil, di ba? May fire yan sa mga likod. Ibig sabihin, isa ka rin doon or lahat ng zodiac sign. Kaya minsan, it's okay na maging devil. Kumbaga, sarili mo lang isipin mo at hindi yung ibang tao. Kasi isa rin yon sa pwedeng ipakahamak mo kung papatol ka pa. Diba? Maraming klase kasi ang pagiging devil sa nakita ko. And syempre, when it comes to a love life, in-explain ko lang para mas maintindihan nyo more yung ating reading. When it comes to a love life, hindi maganda. Hindi maganda. Bakit ano? Hindi pa rin maganda? Ano ba yun? Okay. When it comes to a love life, ang nakikita ko naman is, iba dito is a single, no? Iba dito is you try to work out yung sarili mo, to heal also. Sa nakita ko dito, andun talaga yung mga deep wound or mga battle na sinusuong mo, no? Yes, nandun yung mga may mga sadness, may mga nangyari na kaguluhan either to your family or into a relationship. So nakita ko dito, hindi naging masaya yung sitwasyon na yun, ano? Kumbaga nagkaroon ng mga pagtatalo either to your tahanan or into your relationship. So nakita ko dito, there's na hindi nagkasundo-sundo, kumbaga lack of community yung kasi, kumbaga nagkaroon ng mga samaan loob o pagyayamot man yan. Sa nakita ko dito, hindi totally naging masaya. May mga dreams talaga na nag-shattered when it comes to a love life, no? And then also, handito yung dumating yung mga time talaga na nakikita ko when it comes to a love is naging, ang iba sa inyo is naging option kayo, no? Or isa kayo sa pinagpilian sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko sa iyo is you are accept yung mga bagay na yun, no? Kaya nahandito ka nga sa Nine of Wands, no? You are still keep fighting, no? Sa hamon ng buhay, sa nakita ko, saan mang parte ng buhay mo yan o aspeto ng buhay mo. Kasi tatandaan mo, you are the survivor, Leo, no? And now, nakikita ko naman sa'yo na this time is you accept or you need to accept, sa nakita ko dito. Yan. And sa iba naman, vice versa, sa nakikita ko dito, no? May tao dito na naghihintay at nakatanaw pa rin in the past situation. Maaring ikaw ito, Leo, or yung iyong karelasyon, kung sino man yan, or maaring a family, no? Sa iba sa inyo. Nahandito siya sa isang sitwasyon na iniisip ka niya every night, naiisip ka niya, iniilusyon ka niya dito, sa nakita ko dito. Nagkakaroon siya ng daydreaming or pinapantasize niya yung isang sitwasyon when it comes sa iyo. Gusto niyang magkaroon o bumalik sa iyo sa nakikita ko dito. Gusto niya ulit magkaroon, mabuo yung naiwan niya na nakaraan sa nakikita ko dito. Yun nakita ko. Maaring gusto niya bumalik. Nakita ko to pabalik siya. May pagbabalik or ikaw ito ha. Yun, no? Parang gusto niya mag-sorry or hindi yung sitwasyon na the giving you again a love dito sa nakita ko. Or maaring mag-sorry lang siya, ganyan. Depende dun sa kilos niya kasi iba-iba kasi kayo ng situation. Pero nakikita ko dito, iniisip ka niya sa nakikita ko dito. Pero bakit ganun, no? Parang choices ka. Pero ang nakikita ko sa'yo, hindi ka. Yung iba ha, hindi ka ha. Tingnan mo. Iba sa inyo, parang hindi ka na doon nakapokus eh. Tingnan natin na iyong money. Leo. So nakita ko when it comes to money, magkakaroon ka ng improvement. Your angels, oh. Kamusta ang kaperahan ni Leo? Wow. Hindi si angel mo no? Tingnan natin
Nine of Pentacles. Anong ibig sabihin? Thank you. Okay. When it comes to your money, Leo, sa nakita ko dito is kailangan mo daw ng disiplina. Pero sa ngayon kasi okay naman. Hindi lang ganun kabonggenyos, no? Nabibili mo naman yung gusto mo, na kumakain ka pa naman. Kumakain naman kayo, no? 2 times to 3 times a day, ganyan, sa nakita ko dito. Pero ang sinasabi sa'yo dito is kailangan mo magkaroon ng disiplina, no? May kanyo horizon, no? Kailangan mo maging matatag o kailangan mo mag-focus na magkaroon ng balancing when it comes to your money, no? Kumbaga, i-progress mo yung pera mo. Kailangan mo may mga sitwasyon na kailangan mong i-leave behind. And kumbaga maging mas more wise ka this time, mas more maging stronger ka this time, mas more mong balansehin yung situation na to, no, when it comes to your money. Kasi lumalabas ka lang na being a Nine of Pentacles sa nakikita ko sa'yo dito, no? Kailangan mo talaga na magkaroon ng pagbabago this time, no? Para maging Ten of Pentacles ka. You need to be aware, sinasabi rin dito. Maging aware ka, maging wise ka, maging strong ka. Sinasabi dito, no? Yun, kailangan mong mag-focus into a new directions in your life kung talagang gusto mong mag-over successful sa buhay mo. Dito. Yun. Tingnan natin ang advice ni Universe. Yung iba dito sa inyo siguro is maaring nananakit yung inyong likod or may masakit ang likod sa ano mo. Balansehin mo yung pera mo, ha? Alam mo, Leo, may mga tao ako nakikita dito na tinutulungan mo na binabackstab ka. As in. Maaring sa work mo, kung sino man yan, binabackstab ka nila. Kung hindi sila, ay devil, o diba? Tama nga. May mga dark shadow. Advice po, Universe, kay Leo. Nya. Bakit po? Ano po to? Ten of Coin. Kung saan man tong aspeto ng buhay mo, ha? Oy, 10, no? Sa lahat yan, ha? Sa lahat to. Ang advice sa'yo. Okay, thank you. Okay, ang advice niya sa'yo is something must be let go. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Tanda mo, you have a 10-10. 1010. Maaari nakakakita kayo ng mga repeating numbers, no? Kanya. You need to, something must be let go into your life. Siguro, sa pag-organize ng pera mo, ganyan, o kaya sinasabi dito na mas more ka maging wiser, mas more ka maging strong, ganyan, mag-focus ka sa iyong stability, mag-focus ka more sa iyong mga responsibilidad sa buhay, be responsible sa nakikita ko dito. Kaya tamo, ano siya, 6, dami mo, dami mo na namang sword, yan, sa nakikita ko dito. Kailangan mo na magkaroon talaga ng tapusin yung mga bagay na makapagpapahirap sa iyo, no? Dito, kailangan talaga na maging wiser ka more sa buhay mo, no? Maging responsable ka daw, lalo na when it comes sa kaperahan, sa work. Alam ko responsable ka naman dito. Kumbaga mas more ka maging wiser and stronger, no? Yun. Lumaban ka sa hamon ng buhay tulad nito sa nakikita ko dito. Ganyan. Kumbaga, kung ano yung mga magkakaroon ka ng mga overloaded situation, either may mga struggle, may mga problema ka na pagdadaanan, i-leave behind mo na daw yun, no? Sa nakikita ko dito. Kasi, mas magiging okay yung iyong successful sa nakita ko. Tatandaan mo, you are guided ng iyong mga angels and the universe, no? Sa nakita ko dito. And, yun ang nakikita ko dito kasi it's more on if you are focusing to leave behind yung mga nakakabigat
na burden o problema sa'yo, mas more kang magkakaroon ng mga successful in life, prosperity, wealth, ganyan, and also happy, no? Focus ka sa mga happy relationship when it comes to your work, yung nakaka-accept sa'yo, and sa family mo, kung saan man yan. And yung kung baga bumuo ka ng isang good foundation na para sa'yo, hayaan mo lang yung mga tao na pwede ka i-backstab o hindi maging good sa'yo. The more na mag-focus ka kasi sa enlighten, sa shine mo is the more na magsasucess ka sa buhay mo. Kailangan mo i-leave behind when it comes to money yung mga bagay na yun. Yung mga burden wag mo tutukan sa nakikita ko dito kasi hindi siya makakagood din para sa iyo. Arigato namaste, God bless.